Sa katanghaliang tapat, sa tirik na araw, sa napakainit na panahon, meron kang makikitang isang ina na tutulak ng kanyang mabigat na kariton. Hindi para magtinda, kundi daladala niya ang lahat ng kanyang pag-aari pauwi sa kanilang tahanan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, 45 days na daw siya naglalakad simula Cagayan pauwi ng Bisaya sa kanilang pamilya. Hindi namin alam ang dahilan kung bakit napilitan siyang maglakad ng ganoon kalayo. Kaya samahan niyo po kami mga kawal at ating pong alamin. Hindi na eh. Dadawin nyo. Nanay, pagkain para sa'yo. Yawa. Ito, may pira oh. Kirigang buwang daw. Nanay, Pati kwarta na po na sa inyo. nanay, gusto mo biskwit? Eh, na! Ayaw, soft drinks. Kaya? Kumain ka na ba? Kumain ka na? Kumain na po. Anong kailangan mo? Ano? Ay, Hey, iko! para makauwi na po kayo sa inyo, ate. Tulak po ko yung manam. Hinahanap na po kayo ng mga kamag-anak nyo. Huwag ito kiram sa inyo. Pag nanabot ka sulina. Pura mo mga skin dyan. Talaga natin siya makakausap mga kawalchat. Kaya atin si ate nasumpungan. Meron po tayong isang viewer na nag-forward sa atin. Si ate daw po ay nakita sa parting Quezon. Nakita niya nagpapahinga at nung tanungin niya, galing pa daw po yan si ate ng Cagayan. Pauwi daw po ng Bisaya. Yan daw po ayon doon sa nakakita sa kanya na nag-forward sa atin ng picture. Mga 4 na araw na po yung nakakaraan. 45 days na naglalakad si ate. Uuwi daw po ng Cagayan, walang pamasahe. At wala rin pagkain. Sa katunayan, nanghihingi daw sa kanya ng pagkain pero wala rin daw siya masyadong naibigay. Ngayon, pinurod po sa atin yung picture para ipaalam po sa atin na dadaan po dito sa Bicol. At kung sakali, mabigyan natin ng tulong, magkaroon ng pamasahe para si ate po makauwi ng Bisaya. Ang totoo, pangalawang araw na namin naghanap ngayon, kahapon naghanap din kami. Pero wala pa po siya dito sa Bicol. At ngayon, nasumpungan natin siya doon, pumapasok pa lang siya ng Bicol. At kaya lang, nakalulungkot si ate po sa kahit anong pag-isikap natin na makausap, wala po siya sa mood. Sa tingin ko po, si ate ay dahil sa tagal na naglalakad, kung minsan nagugutom, bagaman di po ako eksperto, sa tingin ko si ate dumaranas po ng depresyon. Sa tagal na naglalakad, at gutom o baka may mga panahon di makatulog si ate. Baka may mga pagkakataon na siya ay binubuli ng mga tao, ng mga bata. Kaya parang lagi mainit ang ulo niya. Nga lang, kahit anong pagsisikap po natin ginawa, hindi talaga niya tayo kinakausap. So ang pinakamatutulong po siguro natin, yan, post natin tong video na to, makita siya ng mga kamag-anak niya. Baka sakaling hinahanap siya, andito po siya sa parting Bicol, pauwi po siya ng Bisaya. Ang totoo po, tama naman po yung direksyon niyang tinatahak. Kasi po itong direksyon na ito talaga yung highway, papuntang Pier, para sasakay siya, makakasakay siya papuntang Bisaya. Ang hindi lang po namin alam ay kung may pamasahe ba siya pagdating sa Pier. Pero kung masumpungan po, makita po ito ng mga kamag-anak niya, makita po ng mga kamag-anak niya itong video na ito. Gusto pong hanapin siya, si ate. Hindi rin po natin natanong kung anong pangalan niya. Pero makikilala naman po sa mukha. Pwede po nila itong salubungin dito, mula Pier, mabalik po dito sa Dait. Malamang po, ito pong lokasyon natin na to, malapit na po sa Dait. Mga 30 kilometers po Dait na. Siguro po bukas na sa Dait na yan si ate, ang mga susunod na araw, malapit na po siya, papunta na po siya, dadaan po siya ng Bicol National Park, si Pukot. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa makarating siya ng Pier. Ayan. Kaya kung gusto po niyo makatulong, matulungan po natin si ate. Makita siya ng pamilya niya para masalubong na siya. Sumasagot mga kawild, kaya hindi natin siya makilala. Pero sana makilala ng mga kamag-anak yung mukha niya. Sige po ate, paalam na po kami sa inyo. Mag-ingat po kayo, ingat!